anong uri ng karamdaman o sakit. Merong solusyon. In the book of Luke chapter 17, merong pinagaling ng Panginoon. 10 may sakit sa balat. Leprosy. Sila yung lumapit kay Jesus at nagmamakawa na pagalingin. Ano, pinagaling ba sila? Lahat sila pinagaling. At sabi ng Panginoon, pumayo kayo, pumunta kayo sa Jerusalem at magaling na kayo. At habang naglalakad sila, unti-unti, wow, lumalakas sila. At nawawala yung leprosy nila. Bigyan ko kayo ng prophetic understanding. Noong unang panahon, pag sinabing leprosy, pinandidirihan, hindi? Pinandidirihan. Bakit po? Nakakahawa. Bukod sa nakakahawa, ang tingin sa'yo kapag mayroon kang sakit, marumi, masama. Lalo na yung mga parasi, mga sadusi. Ang tingin sa'yo, marumi, masama. In fact, pag mayroon kang leprosy, ang tawag po dyan, sakit na walang karamdaman. Noong unang panahon. Sakit na walang lunas, kagalingan. Ano yung sinabi ko kanina? Sakit na walang karamdaman. Hindi, ginising ko na kayo, baka yung tulog na. Naintindihan. Kaya maganda talaga yung nasa unahan eh. Amen. Okay lang kayo dyan? Tayo mo dito. Dito lang kayo sir. Amen, amen. So, yung leprosy, walang lunas noon. Pero sa kamay ng Panginoon, sa salita ng Panginoon dahil sinunod nila, ano nangyari po? Gumaling sila. Ano? Sa panahon natin ngayon, ano yung sakit na walang lunas? Okay, answer? Ano ba? AIDS. May lunas na bang AIDS? Meron na daw. Okay. Cancer, meron na rin. Cancer, meron na rin. May nakasubay na sa cancer. Pero literally talaga, merong discovery by the grace of God. Hindi ka dadaan ng chemo. Kasi ang chemo delikado. Merong hindi nakakasubay sa chemo. Dahil ang chemo, parang ano po yan eh, parang bomba. Pag pumasok sa katawan mo yung gamot na yan, yung good cells, sa bad cell, pinapatay yan. Ang unang punteriya niya yan, yung tinatawag na growth cell. Kaya kakalbo, nawawala yung buhok. Yung nakadiscover ng medisina na yun, hindi ka dadaan sa chemo. But, it's a good information, but afterwards, nawala na yung tao na yun. At nabanish na po yung, hindi mo na ma-research yung detailed information. Bakit po ba? It's a matter of pera. Business. Amen. Kaya ang sakit, negosyo po yan. So pag tinasabing divine healing, hindi ma-explain niya ng medisina, hindi ma-explain niya ng doktor. May matatalino, hindi naniniwala, mayos. Bakit po? Yan tawag sa kanila, ano po yun? Bago si Isubili, mga ETS. Bakit? We believe by evidence. Tayo, we believe by faith. And the word of God says, Romans 10:17, faith comes from hearing, and hearing from the word of God. Ang tanong, bakit kayo nandito ngayon? Because of faith. Because of faith, naniniwala tayo, nandito tayo ngayon dahil meron tayong matutunan. Amen. Dahil either way lang ito na, tanggalin na natin yung manirisip natin. Na parang ang pagpunta sa sampahan, parang casual ba? After nito, hindi lang linggo, Merkulis, yung pagbabasa natin, pag binidetect ng word. Every day, bagong matulog, gawin mo po yan ba? Isang versikulo, binidetect niya. Psalm 17, mayroong nagkasakit dahil sa kanilang itong pamumuhay. Lord, ano ba yung ikaw kong pamumuhay ngayon? Para maiwasan namin yung karamdaman, para maiwasan natin yung sakit. Diba? We are privileged enough dahil meron tayong ang Tiyaw, by the grace of the Lord, nagmumove sa 3 dimension. Healing, deliverance, ito, kagalingan sa sakit. Ito, kagalingan sa ugali. Ito, kagalingan sa bulsa. Amen. Ibig sabihin, kung masusolusyonan natin yung laging pinoproblema, ano ba yung kadalasan pinoproblema ng tao? Sakit pa. Yung time healing. Amen. Pero it doesn't matter, ma-receive mo yung healing, kasi yung sa Luke chapter 17, yung 10 itungin, ilan lang bumalik? Isa lang. Pagbalik niya na doon, bumalik siya, nagsalita si Jesus. Bakit isa lang ang bumalik? Di ba 10 sila? Wala pang pamasahe. Ayan. Bakit walang pamasahe? Pera. May solusyon tayo. Yung iba hindi nakabalik, bakit? May nararamdaman, may solusyon tayo. Yung iba nagkaroon ng kaguluhan sa pamilya. Di ba? Nag-away ng ganito. Hindi nagkasundo sa isang simpleng salita na. May solusyon tayo. Kapaguhan. The problem na right now, yung kaisipan ng mga anak ng Panginoon ngayon, mga Christian ba? Mga Christian. Naka-mindset sa atin, yung maling pagsamba. Anong gusto natin? Yung mangyari sa atin yung mga panahon ng Israelita na inalipin sila ng 430 years, nananalangin din sila, naniniwala kay Yahweh. Pero 430 years, hindi dinilig ng Panginoon yung kanilang panalangin. Bakit pa? Mali na kasi yung kanilang panalangin. Mali na. Mali na yung motive.
kaisipan. Mali na yung mga deklarasyon. In short, naging ritual na. No pa. Pupunta tayo sa sambahan because we want to develop a relationship. Hindi kay pastor. Pakalawa lang si pastor. O yung mga brethren, mga kasama natin. First is the Lord Jesus, is the presence. Lord, I come to your house because there is a presence in your house. Imagine nyo, yung ganong kaisipan, kunti lang yan sa isang sambahan. Kunti lang yun pa. Yung iba, nakasanayan lang nilang pumunta sa sambahan. Bakit po? Meron kasing obligasyon. No? Tagalin natin yung salitang obligasyon. Dahil pag salitang obligasyon, bakit? Kasi pastor, leader ako. Nakakapagod yung obligasyon. Ito hindi. Pero pag sinabing relasyon, hindi nakakapagod yan. Kaya binibuild natin love. Love kay Lord. Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. Ibig sabihin, pag isahin mo talaga yung isipan mo, yung puso mo, maging yung sinasabi natin, out of the abundance of our heart, the mouth speaketh. At excited ka. At papunta ka pala, nananalangin ka na, Lord, hindi po pwede yung sasalita sa harap mo, Lord, si pastor, yung mga salita sa kanya, hindi magiging pagkain. Amen. Huwag kayong umasa. Sa ipipit ko lang sa inyo. Umasa kayo na si Holy Spirit na kinakausap natin lahat. Mag-uusap kay pastor, mag-uusap sa atin lahat, and you will receive a revelation. Don't you even know, every Sunday, yung first day natin, every Sunday, di ba? Yung revelation na makukuha natin yan, enough na po yan for the next 7 days. Pero dahil sa sistema natin, ang mundo natin ngayon, ano po yung mundo natin ngayon? Masama o mabuti? Masama. Okay. Madali makapokus o mahirap makapokus? Mahirap makapokus. Maraming distraction o mas kukunti ang distraction? Maraming distraction. Ngayon, iba na. Bago magkain, ano nangyayari? Ang hawak ng anak, ang hawak ng cellphone. Ang mahirap pa dito, nauna may picture bago panalangin. Aha. Yun, yun. Ang dami na ng distraction ngayon. That's why the Bible says, hindi ako lang Panginoon. Redeem the time. Redeem the time because the days are getting evil. Pasama ng pasama. Ang problema ngayon, nagiging normal na yung abnormal sa salita ng Panginoon. Di ba? Ang trabaho ni Satanas, nakawin yung oras natin. Nakawin yung attention natin. Nakawin yung focus natin. That's why there is what we call the power of focus. Kasi hindi pwedeng magkamali ang salita ng Panginoon. Limiin mo ang kanyang salita at magkakaroon ka ng tinatawag na kasaganahan. Meditate thy word. Amen. Ibig sabihin ng meditate ba? Focus. Sino nakakita ng Bakipayulas? Di ba? Iharap mo sa araw yan. I-focus mo. Yung tatamaan yan, masusunog. It's the same thing. I-focus mo yung bakanting oras mo na kaya mong i-commit sa Panginoon. Lord, kaya kong i-commit ang alas 3. Either EM or PM. Alas 6 o either EM or PM. Pili ka lang dyan. Yung kaya mo. Huwag kayong mananalangin. Yung tinatawag na casual prayer. Walang impact yan. Pastor, ano yung casual prayer? Yung gusto mo lang manalangin, saka ka mananalangin. Luluha ka na dahil masarap manalangin. Bakit? Dahil tinapaktatangan ka na ni Satanas. Masarap manalangin nang wala kang iniisip na problema. Amen. Yung may problema, pero you are at peace. Kailangan manatili yung kapayapaan sa atin dahil mayroong nananalangin ngayon, after ng panalangin, pagkatapos panalangin, balisa pa rin. Hindi panalangin yan. This is the time in season na mabago talaga yung ating principle. Amen. Verse 19. Sa ganun sila ay tumawag kay Yahweh. So, aminin natin, namimiko tayo mali. Pag mayroong sakit, may karamdaman, mayroong atake, mayroong kahirapan, mayroong poverty, mayroong kakulangan, mayroong limitasyon, magkaroon tayo ng tinatawag na kababaan, loob at takot sa Panginoon. At yung pagtawag natin kay Yahweh, hindi casual. Amen. Parang minsan tinatawag natin si Yahweh na parang, ganito ba? Lord, salamat po Panginoon sa lahat ng mga biyaya. Lord, thank you Lord. Salamat po Panginoon. Noong unang panahon, ang tao pag lalapit sa hari, pag gano'n yung reaction mo, lalabas ng ulang buhay, puto lang ulo mo. Dahil ang kinakausap mo, hari. Ang kinakausap natin, hari. Ang mga hari. Di ba? Amen. That's why, yung mga Israelita, after nilang dumaan sa Red Sea, nakaranas ng 10 salot, milagro hindi. Milagro. Pinalaya sila ng Yahweh. At yung kanilang pagtawid, milagro hindi. Milagro. Pagtawid nila doon, pagdating nila sa bundok ng Sinai, nawala lang sa paningin nila si Moises, dahil ang ginawa ni Moises. Nagayuno, 40 days, 40 nights. Doon sa baba, ang ginawa nila?
nagreklamo sila, hindi sila tumawag kay Yahweh. Tumawag sila saan? Sa Diyos ng gusto nila. Ano yung Diyos na gusto nila? Pinuno nila yung mga ginto nila. Ginawa nila? Diyos-Diyosan. Ano yung Diyos-Diyosan nila? Baka. May sungay. Di ba? Yung larawan ni Yahweh, inaring tulad nila saan? Sa hayop. Ikaw kaya? Di ba? Amen. Si Aaron, na siyang nanguna sa paggawa ng Diyos-Diyosan, tama yung intention niya. Amen. Tama yung intention niya kasi nung nagawa yung Diyos-Diyosan, kinuna si Yahweh, sampahin natin si Yahweh. Amen. Yung pagsamba, sinabi niya, ginagawa ka ni Yahweh? Hindi ginagawa ni Yahweh. Tama yung intention, mali yung paraan. Tanda natin pa ma, may pagsamba tayo na tama yung intention natin. Mali ang paraan. Ang tamang paraan, John chapter 4, verse 23 to 24, the hour has come that my people will worship me in spirit and in truth. Amen. Spirit. Pag sinabing spirit, huwag kang mag-imagine ng mahabang buhok, may balbas dito, tapos matangos ang ilong, tapos kulay puti. Hindi si Lord yan. Tapos nasa harapan pa natin. At hindi rin si prophet. Amen. Hindi rin si pastor. The hour has come that my people will worship me in spirit. Ito. The moment you close your eyes, focus on the truth. Ito po yung Diyos natin, Pam. Lahat pwedeng basahin yan. Pero kukunti yung makadip o makaranas ng revelation. Tanong, bakit tayo nagbabasa ng salita? Para ba may preacher pastor? Nagbabasa ba tayo ng salita para may na-content tayo sa social media? Nagbabasa ba tayo ng salita dahil para pag may nagtanong sa akin, meron akong masabi? Nagbabasa tayo ng salita dahil ito po yung Diyos natin ngayon. Mahal natin siya. Amen. Amen. Diyos na hindi nakikita, hindi mo talaga makikita yun. Only in your spirit. Pero meron tayong Diyos na nakikita. Ito po yun. Pero I tell you pa, kukunti lang yung nag-treasure nito. Amen ang challenge. Hanapin nyo sa bahay nyo yung lagi nyong inuupuan at ilagay nyo siya doon para matandaan nyo yung mensahe ngayon. Para pag nakita nyo, salita mo na bago ko alis. Yung lagi nyo nadadaanan, salita mo na bago ko alis. Bago kayo matulog, salita mo na bago ko ipikita ang aking mga mata. Ilagay ko dito sa harap likod, ito yung pinaka-front ko. Amen. Para every time yung bawat lingo mo kaya salita, pag lingo mo kaya salita, lingo kaya salita. The Bible says, grow near to God, and He will grow near to you. Ano ibig sabihin, Pastor? Gawa ka ng paraan para mapalapit ka sa Panginoon. Amen. Dahil pag hindi ka gagawa ng paraan, si Satanas lagi gumagawa ng paraan para nakawin ang oras mo, time mo. So, saan na lagay? Sila tumawag kayo. Sino tatawagin natin? Si Yahweh. Pangalan ni Yahweh is Jesus. Amen. Spirit, isip, and truth. Lord, ano yung katotohanan sa iyong salita? I will open your word. Ano yung katotohanan po, Panginoon? Kaya iba, alam ko, may na-experience tayo, di ba? Na huwag ka, the moment na hinupin mo, ito ba, Lord? Sagot ito! Sa kinakaharap ko ngayong sitwasyon. Amen. Amen. So, tinulungan sila sa kahirapan at sila ay tinubos. Okay, verse 20. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakan sana ay darating. Sa salita lamang na kanyang pahatid, meditate thy word. The moment na binasa natin ang kanyang salita, okay, i-absorb nito pa man, hindi pa yan yung tunay na salita. Amen. Halimbawa, babasa ka ng isang chapter. I-digest mo dyan yung particular word na mangungusap sa iyo ang Panginoon na kung saan mangungusap sa sitwasyon mo ngayon. Dahil ang tinatawag na salita, ito po pa, ang tawag dito po ang logos. The moment na na-digest mo yung salita, ang tawag po dyan rema. Hindi na siya bigas ngayon. Sinain na siya. Pwede na siya kainin. Amen. Ang rema, everyday kailangan natin yan. That's why the Bible says, Matthew chapter 6, reading in the Word of God, salamat po, Ama. Saan? For my daily bread. Araw-araw. Amen. Pili ka na ng oras. 6, 3, 6, 9, 12. Pili ka na lang po yan. Amen. Ano yung kaya natin ibigay sa Panginoon? Now, okay, pag ako magtapos pa. Itong salita na yan, delikado yan. Bakit? Dahil si Satanas nagsasalita rin. Ang tanong, saan si Satanas? Saan si Demon? Hindi mo siya makikita. Pero makikita mo siya. O, tingnan natin yung kaliwa natin. Tingnan natin yung kanan natin. Tingnan natin yung likod natin. O, tingnan natin yung sarili natin.
nandyan si Nikon. Kasi ibig sabihin, kahit tayo minsan, nabasa na natin yung salita, ang pinapakinggan pa natin yung salita ng iba, salita ng kanan, salita ng kaliwa, salita ng likod natin. Kailangan, mula sa salita na yan, lumabas yung tinatawag na katotohanan. Dahil the moment na binasa mo itong salita ng Panginoon, you will gain knowledge, information. That the Word of God is just like the double-edged sword. We absorb knowledge. Pero knowledge is not enough. Kailangan lumabas yung tinatawag na rema or revelation. Kasi yung revelation, yun ang tinatawag na katotohanan para sa nakakailanganin mo ngayon sa sitwasyon mo ngayon. And the Word of God says, katotohanan ang magpapalaya sa atin. The Bible says, Hosea 4:6, my people will destroy for the lack of knowledge. Yes, it can destroy you kung kulang ka sa kaalaman, but only the truth can set you free. Amen. Salamat natin ng Diyos sa buhay. Last verse. Proverbs chapter 4. Verse 22. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan, kagalingan, at kagalingan ng katawan. Sino gusto ng kalusugan? Lahat tayo, di ba ba? Amen? Sino gusto ng kagalingan ng katawan? Amen? Amen? So, sino gusto ng tunay na buhay? Amen? That's why, yung ulong sa Ginoo, yung pagsamba natin, prioritize talaga natin yung pagsamba. Tingnan nyo po lahat ng mga informasyon, lahat ng mga sinasabi ni Pastor. And I tell you pa, next Wednesday, start tayo ng mentoring. Amen? Hallelujah! Mentorship tayo upang malakaran natin yung prophetic healing and deliverance. Para hindi tayo matulad doon sa 10 pitungin na isa lang ang bumalik. Ang sabi ng Panginoon, nasaan na yung siyam? Anong ibig sabihin yun, Pam? Ang Panginoon nagtatanong. Kaya the moment na nakaranas ng kagalingan, ang tanong, hindi ba uli magkakasakit? Kung kulang sa kalaman, magkakasakit. Habang nabubuhay tayo sa mundo ito, sakit, karamdaman, poverty, limitasyon, always there. Pero kapag nabago na yung isang matter of mindset, yung mindset mo talaga, kailangan totoo. Yung matututunan ko ngayon, enough na for the next half ng linggong ito. Kasi either may like it or not, marami ngayon motivated on Sunday. Pagdating ng Monday, wala na yung natutunan natin. Eh, meron tayong midweek. Amen. Para ma-refresh tayo ulit. Kung ang problema ay bulsa, huwag tayo sa prophetic. Monday pa lang declare. Amen. Father, in the name of Jesus, as we are connected. Amen. Monday, Tuesday, ay tayo pa. Miracle money is real. Maghalungkat ka ng ano yung madamit ba? Baon o yung baon? Hala, saan galing ito? Totoo yan pa. Amen. Sumasagot kasi ang Panginoon, even last second. Ay ngayon, meron ang kumigibab eh. Lord, wala talaga. 1 hour before, pupunta na ako sa sambahan. Wala talaga. Diba? Huwag tayong kumibab. Still, napagpalapit na ng palapit. Go on, Pam, go on. Keep on declaring. Huwag yung kalimutan yung mga dinideclare natin every Sunday. Don't you even know yung mga dinideclare natin every Sunday? It's our remedy. Amen? Samantalang yung iba, hindi nila paniwalaan. Nangyari sa kanya. Imposible, hindi mangyari sa akin. Nalala ko yung pinos ng Jahong Jonamis. Meron silang coaster, meron na silang bus, meron na silang coaster. Hallelujah! Ang sabi ni Pastor, Lord, we are the next in line. Amen! Sinishare ko ito sa iyo, Pam. Dahil gusto ko magkaisa tayo pa. Amen! Para yung ibang pamilya na, i-reach out natin, kay Sister Lorna, hindi biro yung desire ni Nanay Lorna. Hindi biro po yun. Amen! Pero ngayon, may katuwang na si Nanay, nandito na si Sister Lorna. Hallelujah! May katuwang ka na mag-declare. May lahat sa hindi biro yun ba? I-reach out natin yung mga PWD. Hindi biro yan ba? Pero I believe there is one instant situation na kung saan magti-trigger kung anong nangyari in the book of Acts chapter 2. Nasa isang araw may 3,000. Amen! 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 Ang tanong, pag dumating yan, magkakasya ba dito? Oo. Hindi magkakasya. Kuha tayo ng malaki. Kuha tayo ng malaki. Pero it's not enough. Kung si Pastor lang o si Sister Lorna lang tayo, lahat tayo nandito, we are accountable. Dahil pag nawala yung 3,000 na yan, bumalik sa maling pagsamba, tatanungin ng Panginoon, si Pastor, anak, katulad ng pagtanong niya doon sa isang bumalik, nasaan na yung siyam? Either we like it or not, in the book of Ecclesia, in the book of Ezekiel chapter 3, we are accountable sa mga dugo, na mga brethren, na mga anak ng Panginoon, that because of us, na hindi natin ipinalagalan ang katotohanan. Katotohanan ko pa.
Amen, amen. That's why, bakit merong gumagaling? Bakit merong nababago? Si Minister Steve, tatlong kahayan. By the grace of the Lord. Ngayon, wala ng bisyo. Amen. Si Minister Darlene, 9 years. Pabalik-balik sa ospital. Ayun, hindi sa ospital. More than 1 year na. Magto 2 years na walang ospital. Siguro na nag-job mo yan. Dahil sabi nila, Pastor, naranasan ko na namin ng ospital eh. Yan na nawala yung sasakyan namin. Yan na kami nahubos. Pag ang tao maraming opsyon, I tell you, hindi natin maranasan yung supernatural. Amen. Now, ang opsyon natin ngayon, magsamba, lumago sa pananampalataya sa pagitan ng kanyang salita. Amen. As iron sharpens iron, so one man sharpens one another. Kailangan ko kayo pa. Kailangan tayo ng Panginoon. Kailangan nyo rin si Pastor. Kailangan ko kayo. Magtulungan tayo dito. Amen. What does it mean pa? It builds unity kung magkakaisa tayo. Amen, amen. Now, ngayon ay Wednesday. Ang trabaho ni Satan araw-araw. Kung ano yung dideklara natin ngayon, faith by faith. Amen. Para walang delay. Amen. Alam yung iniiyak ko kagabi, pa? Yung corners natin. Pwede nyo bang isama sa panalangin, pa? Amen. Parang yun na hingin natin kay Lord. I know, I believe, merong divine connection, merong destiny helper na gagawin ng Panginoon to fulfill that declaration. Magandang bawat lahat para sa natin si Lord. Save the lost and strengthen the weak. Yan ang mission ng Diyos. Maraming lost, maraming nangingina, pero tayo, hindi tayo pahina, malakas tayo. Amen. Huwag niyong ginanahidan, huwag niyong tingnan yung sitwasyon natin, basta nakalay yung devotion natin, yung desire natin, Lord, ano yung may kukontribute ko to your kingdom? I tell you ba, kung meron kang sino may negosyo dito? Si Sir PJ may negosyo. Sir PJ, gusto mo ba ng another branch? Amen, hallelujah. Let's declare it today. Sir PJ may negosyo. Ako gusto ko pa. Amen. Dahil yung pinagkakakitaan namin, tama lang makasubay sa pamilya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Now, tayo pa tayo in the presence of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you.